well, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Meron kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko Okay, nandun na. yun na nga po yun eh. Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, Oh, yan. Oho. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila Oho. na kanilang dapat na Gawin. talagang huwag ipagwalang bahala. Oho. Alam na natin yun. Sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Oho. Huwag na huwag ninyong Kakainin yan. Opo. sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Yeah, Huwag kayong opo. pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Dami makakain. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Oho. Inintriga yung babae. Oho. Yung babae naman, napaniwala. Yan, oho. Parang yung nangyayari. May pasya na yung Korte Suprema eh. Oho. Ang dami namang mga, hindi ko lang masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito ang dami nila eh. Oho. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron ding talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi Ay, eh, di ba? oo, nako. ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, Oho. wala sana problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin mo, sa kabubulong nila, Nako, nasa may lakas. pasya na eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Di ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oh. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Oh. Sino yung Siya naman, bubulong kung ano mo? kasi sinabi, Oho. kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Oho. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. Yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Oho. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung plenaryo. Kaya susunod. Bahala kayo. Oho. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yon matatanda. Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Opo. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong tatlong pagkakahalin tulad yan. Aba, oho. Magkakapareho sila sa tatlong larangan. Binanggit ko pa yan. Opo. Oho. Una, magkakapareho sila eh. Oho. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Opo. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Oho. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Oho. Di ba? Oho. Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga ang mga yan. Ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na ako, basta't ako yung objective ako. Oho. Ako, balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nando sila sa tatlong yon. Oho. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian,
Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema. Aha. Ang Oh. ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung hindi yung mga naghanda Dapat ng mga- sana ako, kahit Oo, na paano, ano. meron inaasahan ko noon, may mga tatayo doon, isa, dalawa, hanggang tatlo, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Ah, Wala walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Oh, walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Oho. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din, opo. natuloy kunwari. Oo. Ha? Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Pati-dismiss ko kagad yun eh. Ah. Walang verification. Walang verification. Oh, di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. So, balikan nyo ka ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Oh, pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Oh, motion to dismiss. Ayun na, magbobotohan na. Aha. Pero Pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yon. pero doon sa nasa, 'di ba? Mayroong binabanggit kahapon, nasa pasya daw po ito ng Korte Suprema. Parang ano bilang ginamit ang termino, parang inaalisin na lang kapangyarihan ng mababang kapulungan na sila ang maghain ng impeachment. Para daw pinahirap natin ang impeachment process kung susundin ang naging kautosang ito ng Korte Suprema. Ang Sen. sinasabi dyan ng mga retired, Yung mga bumubulong yon. Yan, oo. Yun yung mga matatandang bumubulong doon sa babae. yes. Ah, Yun ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong ng bulong. Pakinig ng pakinig naman yun. Oho. Hindi totoo yun. Naglatag daw ng bagong ano eh. parang technically parang inamend nila eh. Naglatag ng mga bagong patakaran. So, Hindi. hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Oho. Kasi nga, makikinig ka sa mga bumubulong sa'yo. Akala mo naman totoo yung ibinulong. Nasa sa inyo yun. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yon? Hindi nga nila sinundan yung ano eh. Yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, tatlong steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-unahan pa lang, kung totoo yun, December 2. Immediately. Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila yung unang tatlo na kanilang ipinail na impeachment complaints, ni-repair ng Secretary General sa opisina ng speaker, mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yun? Hindi. Bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yon. Aha. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng speaker, i-include mo, sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang. Noon pong February 5 kanya, yung 4 na impeachment complaints, in-include namin sa order of business. Dala-dala ko po ako, Mr. President, ang kopya ng order of business. Wala to. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat ng gustong examinin ito, ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po ritong naka-include alinman doon sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya, hindi yung order of business, ang ipinakita niya yung journal. Iba po yung journal, Oho. iba yung order of business. Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yun dahil naging senior deputy majority leader ako. Tama po. Kayo automatic Kaya sinasabi ko doon sa mga bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. Aha. Ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, kunyari na-include hindi nga Opo. na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Within 3 session days thereafter, i-repair mo sa Committee on Justice. Tanong,
Meron bang ni-repair sa Committee on Justice? Wala. Wala. Puro violation eh. Ngayon, ikakatwira nila. Hindi kasi. Pinirmahan kasi ng more than one-third. Basahin mo yung rule natin. Pagka ba pinirmahan ng one-third o higit pa, hindi mo na i-repair sa Committee on Justice. Oho. I-repair mo pa rin. Nandun sa Section 2 eh. O, di mali na naman. Oho. Tapos wala pa. So, bakit wala man lang kumontra kahit isa? Kasi totoo lahat ang sinasabi ko. Oho. Kaya gano'n na lang ginawa ng Korte Suprema. Siya nang nagbigay ng guideline. Ganito po ang pagpapile. Ayaw pa nila. Oho. Gusto lang sabihin ng Korte Suprema, nakikinig kayo sa mga bumubulong sa inyo eh. Ha? At saka, Jensen, mapapansin natin na ang Korte Suprema, dun sa ginawang debate, ay nakasubaybay, ha? Oo. Oo, nakasubaybay. Siguro. Kasi may statement yung Supreme Court eh. Oh, napanood Diba? na pakinggan nila. Oh. Kasi kung hindi sila nakasubaybay, hindi sila maglalabas ng ganito. Ang sabi niya, Kinontra yata yung Oo. sinabi nung Opo. isa. yun nga, we Oo. clarify that Nawaw mali nga yung isa. Yun Oh. nga. Kasi ang pinag-uusapan, desisyon ng Supreme Court, Kinontra ba ako ng Korte Suprema? eto, basahin ho natin. Oo. We clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Hindi akong kinontra dyan. Hindi po, hindi nga po. Pero may kinontra sila. Meron Opo, nga po. yung kakulay po ng damit nyo. May payo pa eh. Oh. may payo pa May rin. advice, ano yan? Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. We are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Oh. Diba? Oh, Ibig hindi sabihin, totoo yan. Paano magiging unanimous? Alam mo kung sino yung isang dissenter doon? Opo. Antonio Carpio. Mismong isa sa mga Oo. bumubulong. Hindi. Kaya, kung isa siya sa bumubulong, siya mismo. alam niya pala. Oh, alam niya eh. Alam niya pala. Bakit niya binulong? Oo. Nako. Yan ang sinasabi ko eh. Kung ako doon sa binubulungan, pwede ba lumayo-layo ka na sa akin? Huwag kang bulong ng bulong. Kaya nga yung nung magpaliwanag ako, Opo. ang umpisa ko kagad, nung lalangin yung dalawang tao, Oho. huwag mo nang pakikialaman yung pasya, makapangyarihan yung pasya na yun eh. Oho. Isip-isip, nilalang ko nga kayo eh. Wala naman kayo dati dyan. Ako na nga gumawa sa inyo. Pati yung pamumugaran ninyo. Nilagay ko na dyan. Oho. Ito lang ang kapasyahan lang. Isip-isipin ninyo, lahat na nga binigay ko sa inyo eh. Yun lang isa. Alam mo ang dahilan kung bakit yung isa ay binawal? Oho. Nelson, Jen? Oho. Para lang makita ko susunod. Ayun. Test din, no? Kasi hindi naman meron ng demokrasya nung panahon na yun eh. Opo. Makapamimili ka naman talaga. Oo, Opo. pero gusto lang niyang malaman. Susunod kaya. Oho. Oh. Isa na nga lang ang utos, hindi pa nasunod. Ah. Oh, isip-isipin. Yun, unang tao eh. Oho. Ngayon pa kaya, sa dami na ng tao ngayon. Sa dami ng bumubulong ngayon. Oho. Kasi nga noon, wala pang ibang kaya ahas lang ang bumulong eh. Oh, Hindi ba? tama po kayo. No, pero ngayon, maraming na naging tao, ahas, naging tao. Kaya kukunti na yung ahas ngayon eh. Tingnan mo. Pumunta ka sa kagubatan. Wala, takot na nga po kayo ng ahas ngayon. Wala ka nang Wala na. Kinakain, eh. makitang mga ahas. Bakit, Nelson? Kinakain. Hindi, naging tao lahat.